Sa mundong ating ginagalawan, aminin man natin sa hindi, lamang ka kung isinilang kang may magandang muka. Subalit sa pagkakaroon ng magandang panlabas na anyo, madalas ding nagiging dahilan ito para malagay ka sa kapahamakan. Sabi nga nila'y aanin mo ang maladyosang kagandahan kung sira naman ang iyong reputasyon at kinamumuhian ka ng karamihan. Paano mo may pagtatanggol ang iyong sarili upang patuloy na mabuhay sa mundong puno ng mga taong mapanghusga? May tuturing mo pa bang swerte ang pagiging maganda kung ang katangian mong ito rin ang magiging dahilan ng paghihirap mo? Gawin ninyo ang lahat, mahanap lamang ang anak kong si Amara. Nakahanda akong magbayad ng kahit na magkano. Huwika ni Don Felipe Santa Cruz. Amara Santa Cruz, isa siya sa mga babaeng pinagkalooban ng magandang buka. Nagmula siya sa isang mayamang angkan ng mga Santa Cruz na kilalang kilala sa bayan ng San Fernando. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig si Amara Santa Cruz. Anak siya ng mag-asawang sina Senyora Adoracion at si Senyor Felipe. Nagkaroon ng 3 nagagandahang anak na babae ang mag-asawa at ito'y sina Carmela, ang panganay na anak, Susana naman ang pangalawa at ang bunso ay si Amara. Dahil sa kakaibang taglay na kagandahan ng magkakapatid ay binansagan silang Tres Marias. Subalit pare-pareho man na magaganda ang 3 ay bukod tangi pa rin ang karingkitang taglay ni Amara. Bukod sa napakaamong mukha nito ay taglay din ng dalagang malalantik na pilikmata. Pinagkalooban din siya ng malamakopang kulay ng labi at itim na unat na buhok na umaabot hanggang baywang. Pinakamaliit nga lamang sa 3 magkakapatid si Amara, ganun pa man ay hindi ito naging hadlang upang matawag siyang isang diyosa. Maraming kabinataan ang nanligaw sa kanya, sa kanilang bayan man at maging sa iba't ibang bayan ng kanilang probinsya. Bukod sa pagiging mayaman ay reliyoso rin ang pamilya ni Amara. Halos linggo-linggo silang nagsisimba ng buong mag-anak at kapag nasa simbahan na sila ay sa kanila halos nakatuon ang paningin ng lahat ng mga tao. Dahil sa totoo lamang ay walang itulak kabigin ang taglay nilang kagandahan. Ang nangyaring yun sa loob ng simbahan ay hindi nalingid sa pari na si Father Conrado. Si Father Conrado ay 42 taong gulang, subalit hindi halata ang edad nito dahil sa isa itong gwapo at nagmula rin sa mayamang angkan. Halos 1 dekada ng pari sa simbahan ng San Fernando si Padre Conrado. Kilala siya ng pamilya ni Amara dahil bukod sa kilala itong mabait na pari sa buong bayan ay palaging nagbibigay ng malaking donasyon ng ina ni Amara sa simbahan. Isang araw ay naging bisita ng pamilya ni Amara si Padre Conrado. Ang mga magulang nila ang gusto nitong makausap na ipinagtaka naman nilang 3 magkakapatid. "Huwag po sana ninyong mamasamain, Senyor at Senyora Santa Cruz. Sadyang napakagaganda ng inyong mga anak kaya naman hindi ko masisisi ang mga nagsisimbang lalaki." Wika pa ng pari. Ayon sa pari ay hindi maialis ang paningin ng mga nagsisimbang lalaki sa 3 anak nila Senyor tuwing nagmimisa siya at nagkakataon na nagsisimba rin ng 3. Hinihiling ng pari na kung maaari magsuot ng mahabang damit at belo ang 3 nang sa gayon ay matuon ang buong atensyon ng mga kalalakihang nagsisimba sa misa. Dagdag pa ng pari na maraming kababaihan na may asawa rin ang dumulog na sa kanya. Pare-parehong nagrereklamo tungkol sa pagkahumaling ng mga asawa nila. Kakatingin sa 3 anak nito, hindi makapaniwala ang mag-asawa na gano'n na pala kalala ang epekto ng 3 nilang anak sa taong bayan. "Mahirap man paniwalaan pero parang isang malaking kasalanan po na nagkaroon kami ng magagandang anak, ganun ba?" May pagdaramdam na tugon ni Senyor Felipe. "Patawarin niyo po ako sa mga sinabi ko. Ngunit nasa inyo pa rin naman po kung ipapagawa ninyo sa 3 niyong anak. Ang sa akin lang naman ay ginawa ko lamang at sinusunod ang hinaing ng mga tao." Magalang na tugon pa ng pari. Maging si Senyora Adoracion ay nahulog sa malalim ding pag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ito na ikinabigla naman ni Senyor Felipe. "Kung talaga nagdudulot na ng kaguluhan sa mga tao ang mga anak namin, ay sige po gagawin namin para sa ikatatahimik ng lahat."
Wika ni Senyora Adoracion. Nang gabi ding iyon ay habang naghahaponan ng pamilya ay sinabi ni Senyor Felipe ang kahilingan ng pari sa kanilang 3 anak. Napakunot noo si Carmela habang nahinto naman sa pagsubo ang dalagang si Susana. Hindi nila alam kung matatawa ba o maiinis sa sinabi ng kanilang ama. Samantalang tahimik namang nakikinig si Amara sa mga sinasabi ng kanilang ama. Para sa kanya ay wala siyang kasalanan sa kahit na kanino man. Ni minsan ay wala siyang nilanding lalaki. Ganon din ang dalawa niyang mga kapatid. Sa edad niyang 19 na taong gulang ay marami pa siyang pangarap na gustong makamit. Higit sa lahat ay wala pa sa bokabularyo ni Amara ang pakikipagrelasyon. Kaya kahit maraming kalalakihan na nagpaparamdam sa dalaga ay binabaliwala nito. Kung marami mang kababaihan na sa bayan nila ang naiinggit o pinagmumulan man sila ng away ng maraming mag-asawa ay hindi na nila kasalanan yon. Ganun pa man ay sumunod sila sa hiling ng pari para wala namang maging problema. Sa tuwing nagsisimba sila may suot silang belo at nakamahabang damit na rin. Subalit sa kabila ng lahat ng yon ay wala talagang salitang magiging tama sa mga taong may malalaking inggit o galit tulad sa kanila. Dahil sa isang tago at liblib na baryo ay may isang babaeng nagngingit-ngit sa galit sa dalagang si Amara. Si Edita ay anak ng isang mambabarang na kilala sa pangalang Apotasio. Namasukan bilang katulong sa mansyon ng mga Santa Cruz ang dalaga dahil gusto niyang makapaghiganti sa babaeng naging sanhi ng pagkamatay ng pinakamamahal niyang nobyo na si Rodel. Si Rodel ay naging hardinero ng pamilya Santa Cruz. Nang panahong yun ay 3 taon nang magkasintahan sina Rodel at Edita. Dahil sa pagnanais na makaipon ng pampakasal nila ay namasukan bilang hardinero sa mansyon ng mga Santa Cruz si Rodel. Noong unay masayang masaya pa sa tuwing bumibisita kay Edita si Rodel. Araw ng linggo ang pahinga nito kaya yun din ang araw ng pinakahihintay ni Edita. Marami itong kwento tungkol sa pagiging mababait ng bawat miyembro ng pamilya Santa Cruz. Liblib na lugar ang tinitirhan ni na Edita at ang ama nitong si Apotasio. Kaya wala itong alam tungkol sa kwento na alam na ng buong bayan. At ito ay kung gaano kagaganda ang Tres Marias na halos araw-araw na nakikita ni Rodel. Hanggang isang umaga ng araw ng linggo noon, iniabot ni Rodel ang pasalubong niyang tsokolate sa kasintahan. Tuwang-tuwa naman na pinubog siya ng halik ni Edita. Ganon nila kamahal ang isa't isa. Mahal, maganda ka mamayang hapon at magsisimba tayo sa bayan. Ipapasyal na rin kita dahil matagal-tagal na rin nung uli tayong namasyal. May bagong bukas na peryahan sa bayan. Sasakay tayo ng Ferris wheel. Wika pa ni Rodel. Walang pagsidlan ng kasiyahan si Edita. Para sa kanya napakaswerte niya talaga sa kanyang nobyo. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga at kaagad siyang pumayag. Samantalang mula sa hindi kalayuan ay masayang nagmamasid si Apotasio. Para sa kanya kahit kailan ay hindi siya magiging hadlang sa kaligayahan ng kaisa-isa niyang anak na si Edita. Nang ipanganak ito ng kanyang asawang si Eden, ay siya na yata ang pinakamasayang ama sa buong mundo. Subalit sa kasamaang palad ng tumungtong ng 4 na taon si Edita, ay nagkasakit ng malubha si Aling Eden. Nagkaroon ito ng kanser sa baga. Hindi nagtagal ay iniwanan na rin silang mag-ama. Hindi alam ni Apotasio kung paano palalakihing mag-isa ang anak. Ngunit naging mas matatag siya dahil para sa kanya, si Edita na lamang ang natitira niyang pamilya. Dahil sa pagiging bantog niyang mambabarang ay kumikita naman siya ng malaki. Maraming dumadayong tao sa kanya upang magpabarang sa mga taong nakaaway at kinaiinggitan ng mga ito. At kapag mayayaman naman ay pinapatawag siya sa mismong bahay kapalit ng mas malaking halaga. Kaya naitaguyod ni Apotasio ang pangangailangan nilang mag-ama hanggang sa magdalaga na itong si Edita. Isinumpa niya sa kanyang anak na hindi siya makakapayag na may mananakit dito. Dahil kapag nangyari yun ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang buhay ng kahit na sino pang yon. Samantala, mag-aalas 5 pa lamang ng hapon ay sakay na ng tricycle ang magkasintahang sina Rodel at itong si Edita. Papunta na sila sa bayan para magsimba. Maghahawak kamay na nag-uusap ang dalawa sa loob ng tricycle. Pinag-uusapan nila ang bagong bukas na perya na kanilang pupuntahan pagkatapos ng misa. Nang bumaba ng tricycle ang dalawa'y magkahawak kamay pa rin silang naglakad patungo sa simbahan.
Tulad ng inaasahan ni marami ng tao sa loob, mabuti na lamang at may nakita pa silang bakanting upuan sa bandang hulihan kaya masaya silang naupong magkatabi. Sumunod nilang nakita ang pag-aayos ng pila ng mga sakristan sa bandang bungad ng pintuan ng simbahan. Sumunod ay ang kilalang pari na si Padre Conrado hanggang sa nag-umpisa ng naglalakad papunta sa altar ang mga yon. Halos kakaumpisa pa lamang ng misa ng may 3 kababaihan ang dumating. Tumayo ang mga ito sa gilid ng kinauupuan ni Rodel at ni Edita. Nanlaki ang mga mata ng mga tao at panaylingon sa 3 kababaihan. Nang hindi sinasadyang napalingon sa gilid si Rodel ay nanlaki din ang kanyang mga mata. Nakita niyang 3 Marias niyang mga amo. Napakagaganda talaga ng magkakapatid na yon. Hindi nakasuot ng belo ang 3 sa mga sandaling yon, kaya kitang-kita ang napakagandang buka ng magkakapatid na Santa Cruz. Nagkasalubong ang paningin ni Rodel at Amara. Bahagya itong umiti sa kanya ng senyasan niya na sa pwesto niya ito maupo. Sakto naman na lumingon si Edita kaya kitang-kita nito ang pagsisenyasan ng dalawa. Biglang namula sa galit ang dalaga nang makita ang napakagandang babae na kausap ng kanyang nobyo. "Mahal, anak silang 3 ng mga amo ko. Silang 3 Marias na kilalang kilala dito sa buong bayan." Wika pa ni Rodel. Hindi maunawaan ni Edita sa kanyang sarili. Para siyang nanliit na mapagmasdan ng napakagandang buka ng 3 babae. Bigla siyang nakaramdam ng selos nang tumayo si Rodel at inialok ang upuan nito sa isa sa magkakapatid. Pagkatapos magsimbay ni Yaya ni Rodel si Edita para maghanap na ng makakainan. "Mahal, kakain muna tayo ng hapunan. Pagkatapos, pupunta na tayo dun sa sinasabi ko sa iyong bagong bukas na peryahan." Wika pa ni Rodel. Hindi nagawang sumagot ni Edita hanggang sa mga sandaling yun ay nilalamo siya ng matinding selos para sa anak ng amo ni Rodel. Paano na lamang kung magkagusto ang nobyo niya sa mga babaeng yon? Hindi siya makakapayag kapag nangyari yon. Hinawakan ni Edita ang kamay ni Rodel at tumigil sa paglalakad. Tinignan niya ng diretso sa mga mata ang kasintahan niya at tinanong, "Mahal, nung una mo bang nakita ang magkakapatid na yon ay nagkagusto ka sa kanila? Sabihin mo na ang totoo, mahal, hindi naman ako magagalit eh." "Ano bang ibig mong sabihin, mahal? Paano mo naman naisip ang bagay na yan? Mahal kita at para sa akin ay ikaw lamang ang pinakamaganda sa paningin ko." Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Edita. Kung talagang walang gusto si Rodel sa mga amo nitong babae, bakit wala itong kinuwento sa kanya tungkol sa magkakapatid? Hinila na ni Rodel ang kamay ng kasintahan para maghanap ng makakainan. Napabuntong hininga na lamang sa mga sumunod si Edita. Gustuhin man niyang paniwalaan ang sinabi ng kasintahan, ngunit iba ang kanyang kutob. Natapos ang hapunan ng dalawa na walang imikan. Samantala sa isipan ni Rodel ay naglalaban ang isip at puso niya. Aminado siya na nagsisinungaling siya sa kasintahan dahil ang totoo nun ay matagal na niyang lihim na iniibig si Amara. Pagmula ng araw na yun ay hindi na naging buo ang tiwala ni Edita sa kasintahang si Rodel. Kapag nasa mansyon ng mga Santa Cruz ang nobyo ay kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan nito. Dahil sa totoo lamang ay kinakain siya ng matinding selos at insekuridad. Isang araw ay pinatawag ni Senyor Felipe si Rodel sa katulong. Kasalukuyan namang abala sa pagdidilig ng mga halaman noon ng binata. Nagmamadali niyang iniwan ang ginagawa at sumunod sa katulong. "Rodel, iho, kaya kita pinatawag upang samahan mo ang anak kong si Amara sa kabilang bayan. Sinabi sa akin ni Manolo na tinuruan ka na niyang magmaneho, kaya samahan mo ang senyorita mo dahil may kailangan siyang asikasuhin doon na importante." Wika pa ni Senyor Felipe. Hindi mapigilan ni Rodel ang labis na kasiyahan dahil sa wakas ay makakasama na niya ng solo ang babaeng kanyang tinatangi. Pumayag agad si Rodel at naganda na sa kanilang pag-alis ng napakagandang babaeng amo. Habang nagbibihis ay kinikilig-kilig pa ito. Halos ipaligo na niya ang mumurahin niyang pabango. Mabuti na lamang pala't marunong siyang magmaneho ng kotse. Nagpasalamat tuloy siya ng palihim sa dating driver ng kanyang amo dahil tinuruan siya nitong magmaneho. Sakay na mamahaling kotse ni Senyor Felipe ay masayang pinagmamasdan ni Rodel sa salamin si Amara. May kalayuan ng kabilang bayan kaya nakaidlip sa likod ng upuan ng dalaga.
Malaya naman na napagmamasdan ni Rodel ang napakaamo nitong muka. Samantalang bigla namang niyaya ni Apuntasio ang kanyang anak na si Edita. May bisitang dumating at kailangan ng tulong niya ng isang mayamang kakilala ng taga-kabilang bayan. Pinapatawag siya nito dahil sa tingin niya ay may dinadalang problema ang kanyang anak. Niyaya niya si Edita na sumama upang kahit papaano ay malibang. Pagdating sa kabilang bayan ay inihinto ni Rodel ang kotse sa isang malaking bahay. Ipinagbukas niya ng pintuan ng kotse si Amara at nang makababa ito'y biglang natalisod ang dalaga dahil hindi niya agad nakita ang nakausling bato. Maagap na nasalo ni Rodel ang malambot na katawan ni Amara. Halos imatay na siya sa napakabango nitong amoy. Yun ang tagpong nadatnan naman ng noon ay kararating lamang din na isang kotseng itim. Bumaba ang driver kasunod ni na Apuntasio at Edita. Kitang-kita sa mga mata ni Edita ang labis na sakit. Bigla itong namula sa galit dahil sa tagpong kanilang nadatnan. Napakaganda naman pala ng trabaho mo, Rodel. Kaya hindi ka nakadalaw sa akin kahapon. Akala ko ba hardinero ka sa bahay ng mga yan? Bakit halos kargahin mo ng haliparot na babaeng yan? Galit na wika ni Edita. Gulat naman na napalingon si Rodel kay Edita. Halata ang takot at pagkataranta sa kilos nito. Samantalang kusa nang kumawala sa bisig ni Rodel ang noon ay iikay-kang si Amara. Mahal, magpapaliwanag ako, mali ang iniisip mo. Wika nito, subalit sinalubong siya kagad na magkabilang sampal ng nobya. Umiiyak na sinumbatan ni Edita ang nobyo. Sinikap ni Rodel na magpaliwanag ngunit nilamon na agad na matinding selos at puot ang dalaga. Tahimik lamang na nagmamasid si Apuntasio. Blanco ang mukha nito sa nangyayari sa pagitan ng mga nobyo. Tumingin ito kay Amara na noon ay nauna nang naglakad papasok sa malaking bahay. Kumuyom ang kamao ng matanda dahil sa matinding galit. Magkaibang pakay ni na Apuntasio at Amara sa may-ari ng bahay na yon. Kung si Amara ay kailangang pumirma sa isang kasunduan, si Apuntasio naman ay pinatawag sa loob ng silid ng ama ng negosyanteng nagpatawag sa kanya na si Mr. Tanael. Natapos kagad ang pakay ni Amara sa may-ari ng bahay. Paglabas niya ay nagtatalo pa rin ang magkasintahan. Ayaw niya makialam sa away ng dalawa dahil malinis ang kanyang konsensya. Wala siyang masamang ginawa kaya hindi naman niya sinubukang magpaliwanag sa nobya ng hardinero nilang si Rodel. Excuse me, Rodel? Gusto ko nang umuwi. Pakihatid na ako. Wika ni Amara. Nanlilisik ang mga mata ni Edita na napatingin kay Amara. Hindi ito nagsalita ngunit sa paraan ng mga tingin nito ay tila dinudurog na nito ang katawan ni Amara. Habang nasa daan ni tahimik sina Amara at Rodel, wala ni isa man lamang ang nagsasalita sa kanila hanggang makarating sila sa mansyon. Dahil sa nangyari ay nagpaalam si Rodel kay Senyor Felipe na uuwi muna ito sa kanila. Pinayagan naman agad ang binata ng kanyang amo. Nagmamadaling pinuntahan ni Rodel ang bahay ng kanyang nobya. Wala pang tao sa bahay marahil ay hindi pa nakakauwi ang mag-ama. Dahil sa pagnanais ni Rodel na maayos agad ang gusot sa pagitan nila ni Edita, ay nagbasya siya na hintayin na lamang sa duyan na nakasabit sa isang malaking puno ang mag-ama. Malilim sa bahaging yun ang bakuran ng bahay ni na Edita, kaya ilang sandali pa lamang siya nakahigay nakaramdam na ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata si Rodel. Samantala habang nasa daan pa uwi sa kanilang bahay, ay walang humpay pa rin ang impit na iyak ni Edita. Nakasunod siya sa likuran ng kanyang ama na si Apuntasio. Pagbabayaran ng lalaking yun ang pananakit sa damdamin mo, Edita. Sa oras na makita ko siya, hindi ako magdadalawang isip na paslangin siya. Galit na wika ni Apuntasio. Nanatiling tahimik naman ang dalaga. Hindi niya masyadong naririnig ang mga sinasabi ng kanyang ama. Dahil ang eksena na magkasama sina ni Rodel at ang amo nitong si Amara ang kanyang nasa isipan. Makalipas ang kalahating oras ay narating din ng mag-ama ang kanilang bahay. Pagkapasok sa kanilang bakuran ay nakaramdam ng kakaiba si Apuntasio. May ibang tao na nakapasok sa bakuran nila. Hindi na niya sinabi kay Edita ang kanyang pakiramdam dahil dumiretso na ito sa kwarto. Naglakad-lakad si Apuntasio sa kanilang bakuran hanggang sa napakunot ng noo siya nang mapansin na may natutulog sa kanilang duyan. Mabilis niyang nilapitan ng estranghero para kumprontahin, ngunit napahinto siya sa paghakbang nang makita ang tulog na si Rodel. Walang iyakan, lalaki ka.
Ba't nakuha mo pa talagang matulog dyan pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko? Pwes, pagbabayarin kita. Galit na bulong ni Apotasio sa kanya. Nagmadali siyang umikot papunta sa kusina pagkatapos kinuha niya ang kanyang matalas na itak. Saka nagmamadaling bumalik sa duyan. Mula sa pagkakatayo ay walang awa niyang inundayan ng saksak si Rodel. Tatay, ano pong nangyari? Anong ginagawa mo? Sunod-sunod na tanong ni Edita. Dahan-dahang lumingon si Apotasio sa kanyang anak na si Edita at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng dalaga nang makitang duguan ang kamay ng kanyang ama habang tumutulo ang mapulang likido sa hawak nitong kutsilyo. Wala na anak, tinapos ko na ang paghihirap mo. Iginanti na kita sa lalaking nanakit sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa katawan si Edita. Naramdaman na lamang niya ang sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. Tumakbo siya palapit sa duyan at halos mawala siya sa ulirat nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Rodel. Sumigaw ng ilang beses si Edita habang tinatawag ang pangalan ng nobyo. Hindi niya akalain na aabot na sa ganun ang lahat. Mas lalo pang naiyak ang dalaga dahil sinadya talaga siya sanang puntahan ng kanyang nobyo para ayusin ang gusot ng relasyon nila. Subalit sa isang iglap lamang ay nawala ang buhay ng kanyang pinakamamahal na si Rodel dahil kinuha yun ng kanyang amang si Apotasio. Walang pwedeng manakit sa iyo, Edita. Ipinangako ko yan sa namayapa mong ina, kaya itigil mo na yung pag-iyak mo dahil hindi na maibabalik pa ang buhay ng taksil mong nobyo. Sigaw pa ni Apotasio. Wala nang nagawa pa si Edita kundi sundin ang sinabi ng kanyang ama. Tinulungan niya si Apotasio na ilibing sa gitna ng kakahuyan si Rodel. Batid ni Edita na hanapin ng mga kamag-anak at amo niya si Rodel, kaya sinigurado nila na walang sino man na makakakita rito. Buong magdamag na iniyakan ni Edita ang nangyari, ngunit kinakailangan niyang magpakatatag dahil sisingilin pa niya ang anak ng amo ni Rodel na si Amara. Katulad ng inaasahan ng mag-ama, hinanap na sa kanila ng mga kamag-anak at kapulisan si Rodel, subalit ni anino nito hindi na nila nakita pa. Makaraan ng ilang buwan simula nang nawala si Rodel ay nagpasya na si Edita na mamasukan bilang kasambahay sa mansyon ng mga Santa Cruz. Natanggap naman kaagad siya ng mag-asawang sina Senyor Felipe at Senyora Adoracion. Walang alam si Amara sa pagdating niya sa bahay na iyon dahil abala ito sa pag-aaral sa syudad. Hanggang sa paglipas ng mga araw, sumapit na ang bakasyon. Masayang sinalubong ng mag-anak na Santa Cruz ang pagdating ni Amara. Nagkaroon ng salo-salo sa mansyon at maraming mga kaibigan at kamag-anak ng pamilya ang nakisaya. Samantalang mula sa tagumbahagi ng hardin ay palihim na nagmamasid ang dalagang si Edita. Kung nakamamatay lamang ang masamang tingin, ay kanina pa tumimbuwang sa kanyang kinatatayuan si Amara. Panay ang bulong ni Edita na sa gabing yon, mag-uumpisa ang kalbaryo sa buhay ng babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang nobyong si Rodel. Napaiktad sa pinagtataguan si Edita nang may marinig siyang dalawang lalaking nag-uusap sa hindi kalayuan sa hardin. Pare, napakaganda talaga ni Amara no. Napakaswerte naman ng lalaki makakabihag ng puso niyan. Uwi ka ng isang mayamang binata. Napaismid si Edita sa kanyang narinig. Kung maaari lamang niyang isigaw na matatapos na ang swerte ng babaeng hinahangaan ng mga ito, ay gagawin niya. Lalo pang sumidhi ang pagnanais ng dalaga na mapasa kamay niya ang magandang amo. Samantala, hindi naman mapakali sa kanyang kinauupuan si Amara, bagamat napakasaya ng mga tao sa kanyang paligid, kabilang na ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid, ay nakaramdam naman ng kakaiba ang dalaga. Animoy may mga matang nagmamasid sa kanya sa malayo. Nakakaramdam din si Amara ng pagtaas ng balahibo sa kanyang braso at batok, kaya nagpaalam muna siya sa kanyang mga magulang na magpapahinga lamang sandali sa kanyang silid. Habang naglalakad papasok ng kanilang mansyon ay nakaramdam ng pagkahilo si Amara. Inalala niya kung ano ang kanyang kinain at ininom bago siya nakaramdam ng kakaiba. Napakunot noo ang dalaga nang maalala ang isang basong inumin na pinatimpla niya sa kanilang katulong. Habang pakit sa hagdanan ay palala ng palala ang nadaramang pagkahilo ni Amara.
Unti-unting nandilim ang kanyang paningin at bago pa siya tuluyang mawala ng ulirat ay naramdaman niya na may sumalo sa kanyang katawan. Ilang sandali pang lumipas ay palihim na nagbukas ang daan sa likod ng mansyon. Madaling naisagawa ng dalawa ang kanilang plano. Dahil walang katulong sa kusina ng mga sandaling yon, lahat ay nasa hardin kung saan dinaraos ang kasiyahan. Mag-alas 12 na ng hating gabi ng isa't isa nagpaalam ang mga bisita. Hinanap ng mga ito si Amara para makapagpaalam ngunit sinabi ng mag-asawang Santa Cruz na sumama ang pakiramdam ng dalaga. Nang tuluyan ng makaalis sa mga bisita, ay kinatok ng senyora ang silid ni Amara. Nakakailang katok na siya ngunit walang sumasagot kaya napilitan niyang buksan ang pintuan. Sumigaw ng malakas si Senyora Adoracion nang makita na wala si Amara sa silid nito. Naglabasan naman sa kani-kanilang silid ang dalawa pang kapatid ni Amara. Ganoon din si Senyor Felipe nakakaakyat lamang sa hagdan. Maging ito man ay hindi makapaniwala na nawawala ang kanyang bunsong anak. Nagkagulo ang lahat ng katulong. Maging ang gwardiya sa harapan ng mansyon ay nakapagsabi na hindi niya nakitang lumabas si Amara. Dahil sa sinabing yon ng gwardiya ay nagmamadaling tinungo ni Senyor Felipe ang daanan sa likod ng mansyon. Nanlumo ang senyor nang makita ang nakabukas na pintuan sa likod. Mabilis nitong iniutos sa lahat ng tauhan na suyurin ang kalsada palabas ng kalsada. Bumalik ang senyor sa loob ng mansyon at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Mabilis niyang tinungo ang himpilan ng pulisya at sinabi ang nangyaring pagkawala ng kanyang bunsong anak. Samantalang nagising naman si Amara sa isang madilim na lugar. Ramdam niyang masakit at pinong-pino na kagat ng lamok sa kanyang balat. Kinabahan na siya at nakakasigurado na hindi isang panaginip lamang ang kinalalagyan niya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa matigas na papag na kawayan na hinihigaan. Subalit hindi na niya naituloy ang pagbangon dahil may kung anong nakakabit sa kanyang paa kaya hindi niya magawang tumayo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na mapagtanto na nakakadena ang kanyang mga paa. Namalisbis na agad ang mga luwa sa kanyang mga mata. Idagdag pa ang takot na kanyang nararamdaman. Nagpalingalinga siya sa paligid. May isang gasera na nakasindi malapit sa pintuan ng kubo na kinaroroonan niya. Pilit inaalala ni Amara ang mga nangyari sa nagdaang gabi. Naalala niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang pagkahilo niya habang paakyat siya ng hagdanan. Ganon din ang huling naramdaman niya bago tuluyang mawala ng malay. Kung ganon ay may tumangay sa kanya mula sa kanilang mansyon at dinala sa lugar na yon. Sunod niyang narinig ang pagtilahok ng manok sa hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Tinanong ni Amara sa kanyang isip kung sino ang taong nasa likod ng pagtangay sa kanya. "Mabuti naman at gising na palang mahal na prinsesa. Pagdamutan mo na ang aming munting mansyon." Nakakalokong wika pa ni Apotasio. Takot at pagkalito ang naramdaman ni Amara nang malingunan ng lalaki. Nakakasigurado siya na hindi ito kakilala. Kaya tinanong kaagad niya si Apotasio kung bakit siya dinala sa ganoong klase ng lugar. Hindi pa man nakakasagot ang lalaki na may isang babaeng sumulpot mula sa likuran nito. Maganda at morena ang babae na halos kasing edad lamang niya. Matalim ang ipinukol na tingin nito sa kanya. Kinabahan siya sa paraan ng pagngisi ng babae habang papalapit ito sa kanya. Isang malakas na sampal sa napakaganda at napakakinis na mukha ni Amara ang kaagad na pinakawalan ng babae. Kitang-kita ang pamumula ng mukha ng dalaga dahil sa pagkakabigla ay hindi agad nakapagsalita si Amara. Pilit niyang inaalala kung saan ba niya nakita ang babae dahil parang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Hindi pa nakontento ang babaeng morena sa kanyang ginawa nang tanungin siya ni Amara kung sino siya at kung ano ang atraso sa kanya nito ay mabilis nitong pinakawala ng isa pang sampal sa kabilang pisngi ng dalaga. Nakatingin lamang ang kasama nitong lalaki na walang iba kundi ang ama nitong si Apotasio. Masaya siyang napapanood na unti-unting nakakaganti na ang kanyang anak sa pangaaping ginawa ng dati nitong amo sa kanya. Hindi na napigilan pa ni Amara ang mapaiyak sa kanyang nararanasan. Nakiusap siya na pakawalan dahil tiyak na nag-aalala na ng gusto ang kanyang pamilya sa biglaan niyang pagkawala. "Ikaw nang bahala sa babaeng yan, anak. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo hanggang sa mga oras na ito." Wika pa ni Apotasio.
Hindi makapaniwala si Amara na mismong ama ng babae ang nagkukonsinti sa maling ginagawa ng anak nito sa kanya. Nang makaalis ang lalaki, sinubukan ni Amara na kausapin ang babae sa mahinahong paraan para malaman niya kung saan ba nagmumula ang malaking galit nito sa kanya. Ngunit natahimik na naman ang babae at napatitig sa labas ng kubo. Ilang sandali pa'y nakita na niyang yumuyugyug ang balikat ng babae. Napapitlag si Amara nang sumigaw ng malakas ang babae na may binabanggit itong pangalan habang sumisigaw, at nang pakinggan ni Amara ng mabuti ay pangalang Rodel ang kanyang narinig. Naalala ni Amara ang dati nilang hardinero na si Rodel. Tama, si Rodel ay bigla ang nawala at walang makapagsabi kung nasaan na ba ito. Matagal nang hinahanap ng mga otoridad ang binata, maging ang mga kamag-anak nito ay nadismaya dahil hindi na talaga natagpuan pa kahit man lamang ang bangkay ng lalaki. Napaawang ang bibig ni Amara nang bigla siyang sinunggaban ng babae. Galit na galit itong pinagkakalmot siya. Sipa at tadyak ang inabot niya sa dahilang hindi niya alam. Tiniis ni Amara mga pananakit ng babae. May pakiramdam siya na may kinalaman ito sa pagkawala ng hardinero nilang si Rodel. Hanggang sa napamulagat ang dalaga nang maalala kung saan niya nakita ang babaeng kaharap niya. Napailing-iling siya at napaiyak dahil ito ang nobya ni Rodel na nakita niya sa simbahan at sa kabilang bayan. Kung ganun ay may kinalaman nga ito sa biglaang pagkawala ng lalaki. Panganib ang unang pumasok sa isipan ni Amara. Nasa kamay siya na mag-amang mapanganib kaya dapat siyang mag-ingat. Ngunit paano niya ito gagawin gayong nakakadena ang kanyang mga paa? Makalipas ang ilang sandali ay nagmamadali nang naglakad palabas ng kubo ang babae. Pabalibag nitong isinarado ang pintuan. Halos panawan ng ulirat si Amara sa kasalukuyang nangyayari sa kanyang buhay. Tanghalin tapat nang makaramdam ng matinding pagkalam ng sikmura si Amara. Naririnig na niya ang mga gutom na alaga niya sa kanyang tiyan. Napalingon siya sa may pintuan nang bumukas ito. Pumasok ang babaeng bagong ligo. At may daladalang isang bandihado at isang tabong tubig. Napalunok ng sariling laway si Amara nang makita ang bagong lutong kanin. May iniihaw na isda sa bandihado. Inihanda na niya ang kanyang sarili. Alam niya na para sa kanya ang dala nitong pagkain. Tinanong siya ng babae kung nagugutom na ba siya. Tango lamang ang itinugon ni Amara. Ngunit ang inaakala ng babae na sa kanya iaabot ang bandihado ay napasinghap na lamang si Amara nang ibuho sa lupa ng babae ang laman ng bandihado. Pagkatapos ay inilapag nito sa lupa ang isang tabong tubig. Sinabi ng babae na yun ang kanyang iinumin. Tuluyan ang pumatak ang luha ni Amara sa labis na pagkahabag sa sarili. Inutusan na siya na kumain ngunit hindi kumilos ang dalaga. Kitang-kita niya nang biglaang namula sa galit ang mukha ng babae habang nakatingin ito sa kanya. Nagulat si Amara sa mga sumunod na ginawa ng babae. Itinali na nito ang dalawa niyang kamay. Habang nakakadena ang dalawang paa, pilit siya nitong kinakaladkad palabas ng kubo dahil hindi sanay sa baku-bakundaan. Idagdag pang nakayapak niyang mga paa ay hirap na humakbang si Amara. Animoy isa siyang kriminal o hayop na hinihila ng babae. Mainit ng sikat ng araw sa labas. Ramdam na rin ni Amara ang masakit at mahapding sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Nagmamakaawa na si Amara sa babae at binabanggit na niya ang pangalan nito. Naalala niyang Edita ang pangalan nito nang ipakilala ni Rodel ito sa kanilang magkakapatid. Sugatan ng mga paa at binti ni Amara, matatalim ang mga damo na kanilang dinaraanan. Nangihina at uhaw na rin ito. Huminto ang babae sa paglalakad at hinarap si Amara. Napangisi ito ng mapait nang marinig na binanggit ni Amara ang kanyang pangalan. Nakiusap si Amara na bigyan siya kahit na tubig man lamang at tumango naman si Edita. Sinabi nito na papainumin niya si Amara hanggang sa wakas ay nakarating sila sa isang sapa. Hindi pa man inuutusan ni Edita si Amara na uminom na. Ay kusa nang inilublob ni Amara ang katawan sa sapa. Yumukot uminom na para bang ilang araw nang hindi nakakainom ng tubig. Napahiyaw na lamang si Amara nang biglang hinila ni Edita ang kadena. Pagkatapos ay mabilis na nilapitan ng dalaga at walang pagdadalawang isip na isinubsob ang mukha ni Amara sa sapa. Ilang segundo na nakalublob sa tubig ang mukha ni Amara. Kaya nang bitawan ito ni Edita ay para itong sanggol na hihingap-hingap
Mahaba-habang lakaran ang sumunod nilang ginawa. Tiniis ni Amara ang lahat ng pananakit, pangungurot, sampal, batok at kung ano pang maisipang gawin sa kanya ni Edita hanggang sa nakarating nga sila sa pusod ng gubat. Nagtataas ang puno at makakapal na damuhan ng kanyang nakikita. Naiisip pa lamang ni Amara ay natatakot na siya sa maaaring gawin sa kanya ni Edita. Bulag na ito sa matinding galit sa kanya. Habang nasa daanin ay kuwento nito na malaki ang selos nito. Nabanggit din ng babae na tinapos na ng kanyang ama ang buhay ng taksil niyang nobyo na si Rodel. Lahat ng kwento ni Edita ay tahimik na pinakinggan ni Amara. Ayaw niyang bigyan ito ng dahilan para lalo pang madagdagan ng galit sa kanya dahil bukod sa nakakadena na ang dalawa niyang paa, nakatali pa ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Sa wakas ay naisipan din ni Edita na magpahinga. Naupo sa isang nakatumba na tuyong kahoy si Edita habang si Amara naman ay nakasandal ang katawan sa isang malaking puno. Nakahinga ng maluwag kahit papaano si Amara dahil naipapahinga na rin niya sandali ang kanyang sugat sa mga paa. Ngunit ang sandaling siya ay bigla ang napalitan ng matinding takot nang nakangising humarap sa kanya si Edita habang pasulyap-sulyap sa may uluhan niya. Dahan-dahang tumingala si Amara sa itaas ng puno at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga magagandang mata ng dalaga nang makita ang malaking bahay ng pukyutan. Hindi pa man ginagawa ni Edita ngunit alam na ni Amara kung ano ang tumatakbo sa isipan ng kasama. Nakiusap at umiiyak na nagmamakaawa si Amara kay Edita na huwag ituloy ang kung anumang iniisip nitong gawin. Isang malakas na halakak lamang ang pinakawalan ni Edita nang marinig si Amara. Nagniningning ang mga mata nito sa pagkasabik na makitang mahihirapan pang lalo ang babaeng naging dahilan ng pagkawala sa kanya ng nobyo. Nanlaki ang mga mata ni Amara nang ipinulupot ni Edita ang kadena sa katawan ng malaking puno. Nagmamakaawa siya muli nang ipakita nito ang hawak na susi pagkatapos ay malakas na inihagis sa malayo ang susi. Tuluyan ng gumuho ang natitirang pag-asa sa mukha ng kawawang si Amara. Kumuha ng isang mahabang kahoy si Edita pagkatapos ay walang pakundangan itong hinampas ng ilang ulit ang bahay ng bubuyog. Hindi alam ni Amara ang gagawin, batid niyang siya ang kukuyugin ng mga bubuyog. Tanging sigaw na lamang ng kawawang dalagang maririnig sa gitna ng gubat na yon. Malakas na mga halakhak na naman ang pinakawalan ni Edita habang tumatakbo ito papalayo. Nalingunan pa niya na punong-puno ng bubuyog ang muka at katawan ni Amara. Sa isip niya pagkatapos ng pagkuyog ng mga bubuyog rito, ay tiyak na hindi na nito magugustuhan pang makitang muli ang sarili niyang muka. Walang kasing sakit, natawag na ni Amara ang pangalan ng lahat ng santo dahil sa sakit na nararanasan. Wala na rin siyang makita dahil maging ang mga mata niya pinuputakti na. Namamanhid na sa sobrang sakit ang kanyang buka at buong katawan. Umuusal na ng dasal ang dalaga at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng maling nagawa niya dahil hindi niya alam kung magigising pa ba siya. Tuluyan nang lumaylay ang ulo ni Amara nang hindi na makayanan ng sakit. Nandilim ang kanyang paningin hanggang sa nilamon na siya ng karimlan sa dako paroon. Samantala sa bahay ng mag-amang sina Edith at Apo Tasyo ay nagdidiwang naman ang dalawa. Nagluto ng masarap na ulam ang matanda para sa katuparan ng paghihiganti ng kanyang anak sa babaeng naging dahilan ng kalungkutan nito. Hindi naman tumitigil sa paghahanap kay Amara ang mga kapulisan. Maging ang mga magulang at kapatid niya kung saan-saan na nagtatanong. Nagalok na rin ng malaking pabuya si Senyor Felipe sa kung sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Amara. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, tangi ang mga panggabing ibon na lamang at mga kuliglig ang naririnig sa gitna ng gubat na kinaroroonan ni Amara. Simula nang mawala ng ulirat ay unti-unti na rin siyang nagkakamalay. Manhid ang kanyang buong buka at katawan dahil sa kagat ng mga bubuyog. Subalit ang kanyang mga mata ay napakasakit. Sinubukan din niyang idilat ang kanyang mga mata kahit pa napakasakit nito. Nangangapal na rin ang kanyang pakiramdam sa bahagi ng kanyang muka. Hanggang sa unti-unti ay nabanaag niya ang nakakatakot na kadiliman sa buong paligid. Hindi niya magawang gumalaw dahil mahigpit ang pagkakapulupot ng kadena sa katawan ng puno. Pinilit niyang magpakatapang at isipin na nasa kanyang silid lamang siya ng mga sandaling yon. Makalipas ang ilang sandali ay nakadama ng saya si Amara
Mula sa kinatatayuan niya ay nakikita niyang napakaraming alitaptap na nagkukumpulan sa mga puno sa paligid. At nang tumingala ang dalaga ay lalo pa siyang nasiyahan dahil napakaraming alitaptap sa kanyang uluhan. Bumulong si Amara na parang isang tao na kinakausap ang mga alitaptap. Humingi siya ng tulong sa mga ito na pakawalan siya. Alam niya na mapanganib sa gitna ng gubat na yon. Anumang sandali ay maaaring may mababangis na hayop ang makakita sa kanya. Pagkatapos makipag-usap sa mga alitaptap, ay muling ipinigit ni Amara ang magang-magang mga mata. Uminit ang gilid ng kanyang mga mata. Alam niya na tumutulo ang kanyang luha sa hirap na nararanasan, gutom, pagod, uhaw at pamamanhid ng katawan ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang magpahinga kahit sandali nang bigla siyang makarinig ng mga kaluskos sa paligid. Dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Nagtaka siya dahil may liwanag siyang nakikita sa paligid niya at nang muli siyang tumingal ay tuluyan na siyang namangha nang makita ang hugis koro ng mga alitaptap na nagkukumpulan sa kanyang uluhan. Nakarama ng takot si Amara. Hindi kaya may nakarinig sa kanyang mga sinabi kani-kanina lamang hanggang maging ang kanyang buong katawan ay pinaligiran ng mas marami pang alitaptap. Makinig ka, Binibini. Narinig ko ang kahilingan mo. At sa iyong kalagayan mo ay ako'y nahabag. Uwi ka ng isang mahiwagang boses ng lalaki. Nagpalingalinga sa paligid si Amara. Hinahanap niya kung sino ang nagmamay-ari ng mahiwagang boses na yon. Nagkalakas ng loob ang dalaga na tanungin kung sino ang kumakausap sa kanya. Imulot mo ng gusto ang iyong mga mata. Nandito ako sa harapan mo. Ako ang Diyos ng mga alitaptap at ang pangalan ko'y Alitapo. Uwi ka pa ng mahiwagang boses. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Amara nang masilayan ng napakakisig na lalaki na nasa kanyang harapan. Matangkad ang lalaki at may nakakasilaw na kasuotan. Ang mga mata nito'y nagniningning tulad ng mga alitaptap. May matangos na ilong at mapupulang labi na biyak sa gitna. Tila dinuduyan sa alapaap ang pakiramdam ni Amara. Sa kauna-una ang pagkakataon ay kumabog ang kanyang dibdib sa isang lalaki. Ang sakit ng mga mata niya ay unti-unting nawala habang tinititigan niya ang mga mata ni Alitapo. Hanggang sa namalaya na lamang niya na lumuwag na ang pagkakapulupot ng kadena sa katawan ng puno at nang unti-unting humakbang ang lalaki papunta sa kanya ay halos himatayin na sa kaba si Amara. Marahil ay nakita nito ang kaba sa kanyang mga kilos kaya ngumiti si Alitapo ng matamis na halos ikawala ng ulirat ng dalagang si Amara. Huwag kang matakot at mabahala. Tanggapin mo ang mutyang ito. Ito ang mutya ng alitaptap sa pamamagitan nito ay gagabayan ka palabas ng kagubatang ito. At iyong masusumpungan ng daanan pabalik sa iyong tahanan. Uwi ka pa ng Diyos ng mga alitaptap. Isang maliit na hugis na korona ang nagkumpulang mga alitaptap ng lumutang sa uluhan ni Amara. Namalaya na lamang niya na ipinatong ng lalaki ang kamay nito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay maraang hinaplos ang magang-maga niyang buka. Pinigil ni Amara ang kanyang paghinga. Tanging nakikita niya lamang ang napakakisig na mukha ng lalaki. Ilang sandali pa'y uminit ang kanyang pakiramdam. Ang hugis koronang mutya ay nawasak. Pagkatapos ay pinaligiran siya ng mga alitaptap na nagmumula sa korona. Ilang sandali pa'y napapikit na lamang si Amara dahil pakiramdam niya ay dinuduyan siya sa alapaap. Hanggang sa muli niyang narinig ang boses ng lalaki. Idilat mo ang mga mata mo. Nanumbalik na ang dati mong lakas at anyo. Ingatan mo ang iyong sarili at panagutin ng taong sumalbahay sa iyo. Uwi ka ni Alitapo. Napangiti ng matamis si Amara nang makita ang nakatitig na mukha ni Alitapo. Tama bang nakikita niyang paghanga sa kanya na nakikita sa mga mata nito? O nangangarap lamang siya ng gising? Kaya pinaalalahanan niya agad ang sarili na Diyos ng mga alitaptap ang kanyang kaharap. Kusa na rin nakalas ang kadena sa kanyang paa, maging ang kamay niya'y malaya na rin. Dahil sa labis na kasiyahan ay hindi na napigilan pa ni Amara ang sarili. Mabilis niyang niyakap ng mahigpit ang lalaking kaharap. Paulit-ulit siyang nagpasalamat dito sa pagpapagaling at pagliligtas sa kanyang buhay. Hindi nagawang kumilos ng lalaki hanggang sa namalaya na lamang ni Amara na unti-unti nang nawawala ang pagkakayakap niya sa makisig na Diyos ng mga alitaptap. Muli niyang nakita ang kadiliman sa buong paligid.
Sa muling pagtingala niya sa kanyang uluhan ay nakita niya ang mutya. May panghihinayang maninapangiti na rin ang dalaga habang buhay niyang hindi makakalimutan ang napakabango at napakalambot na katawan ng nilalang na nagligtas sa kanyang buhay. Sa tulong ng koronang mutya ng alitaptap ay malinaw na nakikita ni Amara ang masukal na daan palabas ng gubat na yon. Nauuna sa kanyang koronang mutya kaya nagsisilbi na itong ilaw sa kanyang daanan. Ang takot sa buong pagkatao ni Amara ay biglang naglaho. Kung gaano katagal nilang nilakad ni Edita ang pagpasok sa kagubatan ay kabaligtaran ng naging paglabas niya. Sa tulong ng mutyay na malaya na lamang ni Amara na naglalakad siya sa kalsada. Napakadilim sa kalsada at nakakatakot. Malamig din ang hangin na panggabi. Ilang sandali pa ang lumipas ay namalaya na lamang ng dalaga na nasa labas na siya ng kanilang mansyon. Napakagandang pagmasdan ng kanilang mansyon sa labas. Ngunit alam niya ang labis-labis na pag-aalala ng kanyang pamilya sa kanya. Tumingala si Amara at ngumiti ng matamis. Nagpasalamat siya ng sobra sa mutya ng alitaptap na gumabay sa kanya pa uwi. Nakita niyang unti-unting nawala ang mutya sa kanyang uluhan. Isang katok sa kanilang bakal at malaking tarangkahan ay sumilip na ang guwardya nila. Hindi ito makapaniwala na makita siya. Sumigaw ito ng malakas sa tinatawag ang ama ni Amara. Umahangos naman na lumabas si Senyor Felipe, kasunod si Senyora Adoracion at ang dalawa pang anak na dalaga. "Ano bang problema? Ba't ka sumisigaw, Benito?" tanong ng senyor. "Senyor, bumalik na po si Senyora Amara. Senyor, andyan po siya sa labas." Natataranta pang wika ng gwardiya. Kitang-kitang pagkagulat at pagkasabik sa mukha ng senyor. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa tarangkahan. Nakasunod sa likod nito ang kanyang mag-ina hanggang sa tumambad na nga sa harapan nilang lahat ang madungis at gulo-gulo ang buhok ngunit napakaganda niyang anak na si Amara. Nakangiti ang dalaga ngunit kita pa rin ang matinding pagod sa mukha. Sunod-sunod na pagpatak ng luha ni Amara ang halos nagpatunaw sa puso ni Senyor Felipe. "O Amara, mabuti naman at nakabalik ka na sa amin, anak ko." Umiiyak na sambit pa ng senyor. Mabilis ding lumapit si Senyora at ang dalawang anak. Sama-sama nilang niyakap ng mahigpit si Amara. Nagulat sila nang biglang lumaylay ang mga kamay nito. Hinimatay na pala ang dalaga. Sa tulong ng guwardiya na ipasok nila sa sala si Amara. Pinagtulungan nila itong ihiga para makapagpahinga. Napahagulgol ang mag-anak na makitang sugat-sugat ang paa ng dalaga. Baka sa magandang mukha nito ang hirap na pinagdaanan. Samantala, gising ang diwa ni Amara sa katunayan ay naririnig niya ang iyakan at usapan ng kanyang pamilya. Ngunit ang katawan niya pagod na pagod. Gusto niya munang ipahinga ang kanyang katawan, isip at puso. Bago siya tuluyang nakatulog ay huling naisip niya ang napakagwapong buka ng Diyos ng alitaptap na si Alitapo. Napakunot naman ang noo si Senyor Felipe at Senyora Adoracion. Ganoon din ang dalawa pang kapatid ni Amara. Dahil sa biglang pagsilay ng matamis ng ngiti sa labi ni Amara bago nila narinig ang masarap nitong hilik. Kinabukasan ay madaling araw pa lamang nang magising na si Amara. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Nagpasalamat siya at nagdasal na nakabalik na siya sa kanila. Sumilip siya sa bintana ng silid niya. Medyo madilim pa sa labas pero nakakatiyak siya na magiging maganda ang araw dahil nakikita niyang may mga bituin sa langit. Nang buksan niya ang ilaw ay nagulat ang dalaga na nakadamit pantulog na siya. Marahil pinalitan siya ng damit ng kanyang ina. Ngunit nang akmang tatayo na siya biglang kumirot ang kanyang mga paa. Saka lamang niya nakita na may mga sugat at galos pala siya sa paa. Naalala niyang hindi makataong ginawa sa kanya ni Edita. Isinumpa niya sa kanyang sarili na magbabayad ito at ang konsentidor nitong ama. Pinilit ni Amara na maglakad kahit masakit pa ang kanyang paa. Bago pa niya tuluyang mabuksan ang pintuan ni kusa na itong nagbukas. "O anak, gising ka na pala. Andito si Dr. Agno. Sinundo ko siya para masuri ka." Wika pa ng senyor. Namalisbis agad ang luha sa mga mata ni Amara. Napakaswerte talaga niya sa pagkakaroon ng ama at pamilyang mayroon siya. Nagising na rin ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ng doktor na wag mag-alala dahil maayos naman ang lagay ng katawan ng dalaga. Nagbigay ng kaukulang gamot ang doktor para sa agarang paggaling ng mga sugat sa paa ni Amara.
Nagpaalam ng doktor at pinagpahinga ng ilang araw ang dalaga. Hindi makapaniwala ang mag-asawa nang kausapin sila ni Dr. Agno. Inabutan naman ng kape ni Senyora Adoracion ng doktor. Habang nagkakape ito'y nabanggit sa kanila na may mga pasa sa likod, tiyan at may pamamaga sa loob ng katawan ni Amara. Inilihim nila sa dalaga ang totoo dahil ayaw nilang mag-alala ito. Ayon pa sa doktor ay may natamong pasa at pamamaga ng loob ng katawan ay sanhi ng pagpapahirap sa dalaga ng kung sino mang dumukot dito. Kumuyom ang kamao ni Senyor Felipe at nangako sa sarili na pagbabayarin ng mahalang lumapastangan sa kanyang bunsong anak. Pagkatapos mananghalian ay malayang naikuwento ni Amara sa kanyang mga magulang at kapatid ang nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga ito na isa sa kanilang naging katulong ang may kagagawan ng lahat ng yon. Magmula ng araw na dinukot si Amara ay bigla ding nawala ang katulong. Pinahanap nila si Edita sa kapulisan subalit walang kahit na sino man ang nakapagturo ng bahay nito. Dahil kahit may mangilan-ngilan na nakakakilala sa ama ni Edita sa bayan dahil nga isa itong kinakatakutang mambabarang, ay walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Sa huli ay napagtugma-tugma nila na hindi lamang ang pagdukot kay Amara ang kasalanan ng mga ito. Higit sa lahat ay may kinalaman ng mag-ama sa pagkawala at pagkamatay ng dati nilang hardinero na si Rodel. Walang inaksayang oras si Senyor Felipe. Umalis agad ito at nagtungo sa himpilan ng pulis. Pagbalik nito ay may mga pulis na itong kasama. Kinuha na ng pahayag si Amara kung saan matatagpuan ang bahay ng mag-ama. Ngunit walang malinaw na pahayag ang dalaga kung paano makakapunta sa bahay ng mag-ama. Dahil noong dinukot siya ng mga ito'y nagising na lamang siya na nasa loob na ng kubo. Naging palaisipan sa kapulisan ng lungga ng mag-ama. Nagpaalam ng mga pulis at nangako na maghahanap ng taong maaaring makapagturo sa bahay ng mag-ama na yon. Hanggang sa biglang may naalala si Amara. Naalala niya nung araw na pumunta sila ni Rodel sa kabilang bayan. Nandoon din ang mag-ama at nakita niyang kinakausap ang mayamang pamilya na pinuntahan din ni na Rodel. Napalingon ng mga pulis ng malakas na nagsalita si Amara. Sinabi niya na alam niya kung sino ang maaaring makapagturo sa bahay ng mag-ama na yon. Isinalaysay ng dalaga ang lahat. Pagkatapos ay nagmamadali ng umalis sa mga pulis papunta sa kabilang bayan. Mamamatay tao pala talaga ang mag-amang yon. Magbabayad sila sa anak ko. Pangako yan. Uwi ka ni Senyor Santa Cruz. Samantala sa bahay ni na Edith ay pasipol-sipol siya habang nagwawalis ng kanilang bakuran. Masarap ang kanyang naging tulog kaya masarap din ang kanyang gising. Naalala niyang itsura ni Amara nang iwanan niya ito sa gitna ng gubat. Dahil sa alaalang yun ay humagalpak ng tawa sa Edita. Sa mga sandaling yun ay marahil hirap na ang kanyang naging karibal. Siguradong namamaga na ang buong katawan nito sa kagat ng mga bubuyog. At dahil anak mayaman ito ay hindi sanay ang katawan sa hirap at sakit, kaya sa malaking puno na yun din ito malalagutan ng hininga. Mula sa gilid ng kanilang bahay ay masayang pinagmamasdan ni Apo Tasyo ang anak. Bagamat alam niya na masama ang ginawa nila kay Amara, wala siyang pinagsisisihan kung sa paraan lang na yun makakaganti si Edita. Sa nakikita niya sa anak ay unti-unti na rin ito nakakapagsimula ng panibagong buhay. Wala silang kamali-mali na sa hindi kalayuan ay napapaligiran na sila ng mga pulis na ilang minuto na rin sa kanilang nagmamasid. Tinawag na ni Apo Tasyo si Edita para kumain. Mabilis naman na binitiwan ng dalaga ang walis na hawak-hawak nito. Pagpasok pa lamang ni Edita sa loob ng bahay ay nakasunod na kagad sa kanyang mga pulis. Nagulat ang mag-ama nang may nagsulpot ang mga pulis mula sa pintuan ng kusina at pintuan sa sala. Huwag kayong kikilos ng masama, mga pulis kami. Inaaresto namin kayo sa salang pagdukot kay Amara. At sa pagpaslang kay Rodel, may karapatan kayong manahimik at kumuha ng inyong abogado. Uwi ka ng isang pulis. Pinusasan na ng mga pulis ang mag-ama na mga nakatulala dahil sa pagkabigla. Nang may masmasan dahil sa inilalabas na sila ng kanilang bahay ay saka lamang sumigaw si Apo Tasyo. Walang kasalanan ng anak ko. Pakawalan niyo siya. Ako na lamang ang hulihin ninyo. Uwi ka pa ng mambabarang. Naghalongkat ang mga pulis sa loob ng bahay. Nagulat sila dahil may mga nakita silang kakaiba at mga nakakatakot na bagay at insekto na nasa garapon. Nagkatinginan ng mga pulis at halos iisa lamang ang kanilang iniisip na isang mambabara nga si Apo Tasyo.
Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis ay biglang humangin ng malakas. Nagulat sila dahil may nalanghap sila na nakakasulasok na amoy. Mabilis na hinanap ng mga pulis ang binagmumula ng amoy. Samantala, nanlalaki naman ang mga mata ng mag-amang sina Apo Tasio at Edita. Matagal na nilang inilibing ang bangkay ni Rodel at matagal na rin silang walang naaamoy. Pero bakit sa mga oras na yon, maging sila'y may nalalanghap na nakakasulasok na amoy? Hindi nila alam na mula sa itaas ng isang puno, may makapangyarihang nilalang ang nagmamanipula ng mga nangyayari. Hanggang sa isang hukay ang nakita ng mga pulis sa hindi kalayuan sa bahay ng mag-ama. Hindi makapaniwala si Edita na gano'n na lamang kadaling nakita ng mga pulis ang pinaglibingan nila kay Rodel. Pumutok na ang balita sa buong bayan, ang pagkakahuli sa mag-amang Salarin sa pagkakapaslang kay Rodel at ang pagdukot kay Amara Santa Cruz. Sa tulong ng isang mayamang taga-kabilang bayan ay natunto ng bahay ng mag-ama dahil isa sa tauhan niya ang inuutusan niya kapag ipinapatawag niya si Apo Tasio. Galit na galit din ang mag-amang mayamang lalaki dahil napag-alaman nito na si Apo Tasio din pala ang nagbibigay ng sakit sa kanyang asawa. Pagkatapos ay ito rin ang gumagamot para mawala ang barang sa katawan ng kanyang asawa. Dahil sa patong-patong na kaso ng mag-ama ay tuluyan ng nakulong nga ang mga ito. Isang araw nag-abala si Amara para dalawin sa kulungan si Edita. Nagulat si Amara dahil sa ibang Edita na ang kanyang nakita. Wala ito sa sarili, panay ang bulong at paminsan-minsan ay humahalakhak pa. Nang sinubukan naman siyang silipin ni Apo Tasio ay tumanggi ito. Marahil ay labis itong nagsisisi sa kanilang ginawa at maging ang maling pagmamahal at pagkonsente sa anak ay araw-araw nitong iniiyakan. Lumabas si Amara sa kulungan na yun na may magaan na pakiramdam. Pinatawad na niya ang mag-ama sa mga ginawa sa kanya dahil nakita naman niya na pinagbayaran na ng mga ito ang mga nagawang kasalanan sa kapwa. Isang masaya at masiglang Amara na nakikita ng kanyang pamilya nang siya'y makabalik na sa mansyon nila. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa pagmamahal at suporta na ibinigay sa kanya sa oras ng kanyang kahinaan. Mula sa sali tumuloy si Amara sa hardin. Masaya niyang binati at kinausap ang mga bulaklak na naroon. Mula naman sa bintana ng silid ng mag-asawang sina Senyor Felipe at Senyora Adoracion ay maluwa-luwa nilang pinapanood ang kanilang bunsong anak na si Amara. Isang araw ay nagpaalam si Amara sa kanyang pamilya na magbabakasyon muna ng ilang araw. Magmula nang makabalik siya sa kanilang mula sa gubat ay halos gabi-gabi na raw siyang dinadalaw sa panaginip ng isang pamilyar na lugar at plano niya itong balikan. Nag-aalala naman ang kanyang mga magulang at tinatanong kung saan siya pupunta. Sinabi na lamang ni Amara na pupunta siya sa isang dating kaibigan. Nakiusap siya na pabayaan muna siya kahit isang beses lamang at gusto niyang mamuhay ng simple tulad ng pangkaraniwang dalaga. Bagamat puno ng pag-aalalay wala namang nagawa ang mag-asawang Santa Cruz, may tiwala sila sa anak nila at higit kanino man kilalang kilala nila ito. Hindi ang tipo ni Amara o kahit ng dalawa pa nilang anak na babae ang gagawa ng bagay na maglalagay sa pamilya nila sa kahihiyan o sa kapahamakan. Wala rin silang alam na may nobyo na si Amara kaya panatag sila na kaibigan nga nito ang pupuntahan. Ang hindi nila alam ay sa gitna pala ng gubat pupunta si Amara at kung alam lamang din nila na babalik sa gubat ang dalaga dahil sa isang lalaki ay paniguradong hindi nila papayagan ito. Tanghali pa lamang ay umalis na ng mansyon si Amara. Simpleng pantalong maong, t-shirt na itim, sombrerong itim at sapatos na panlakad ang kanyang suot. May dala rin siyang basket na pinaglagyan ng baon ng kanyang pagkain at kanyang inumin. Sumakay siya ng tricycle papunta sa bayan. Gusto mang pasundan ni Senyora ang anak, ngunit pinigilan siya ni Senyora Adoracion. Sinabi nito na magtiwala sa kanilang anak at ipagdasal ang kaligtasan ni Amara. Nagpalipas ng oras sa pamamasyal sa bayan si Amara. May panyo siyang itinakip sa kanyang ilong kaya walang kahit na sino man na nakakakilala sa kanya. Malaya siyang nakakapaglakad sa kalsada na walang inaalalang may magagalit na asawa o may asawa dahil sa simpleng kasuotan ay hindi kapansin-pansinan talaga. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay ni Amara. Papadilim na nang sumakay siya ng tricycle papunta sa kanila. Tinandaan niya ang daan kung saan siya lumabas noong gabing galing siya sa gubat.
Nang makarating sa lugar ay pumara si Amara. Palinga-linga ang tricycle driver na para bang nagtataka dahil wala namang nakikitang kabahayan sa paligid. Binayaran ng malaki ni Amara ang driver bago ito umalis at tinanong siya kung tama ba ang kanyang binabaan. Natatawa naman na tumango ang dalaga at nagpasalamat sa nagmamalasakit na driver. Lumatag na ang dilim sa paligid. Isinintabi ni Amara ang takot at kinuha ang dala niyang gasera. Sinindihan muna niya ang gasera at nagumpisa ng maglakad papasok ng kakahuyan. Malakas ang loob ng dalaga dahil alam niya na kasama pa rin niya ang mutya ng alitaptap. Sa gabi bago matulog sa silid si Amara ay palagi niya nakikita ang mutya sa kanyang bintana. Hindi maunawaan kung bakit hindi pa ito umaalis at bumabalik sa nagmamay-ari dito, at ito ang Diyos ng mga alitaptap na si Alitapu. Palagi rin siyang dinadalaw sa panaginip ng boses nito pero hindi niya nakikita ang mukha ni Alitapu. Kasunod ay ang kagubatan na kanyang napuntahan kung saan sila nagkita. Naisip ni Amara na baka ang gusto nito ay siya mismo ang magbalik ng mutya. Ilang sandali pa'y nakita na ni Amara ang mutya. Napakaliwanag nito habang tinatanglawan siya sa kanyang unahan. Ang mutya ang gumagabay sa kanya kung saan siya daraan. Hanggang sa namalayan na lamang ni Amara na nasa lugar na siya kung saan siya itinali ni Edita. Nakikita na niya ang ginamit sa kanya na kadena. Hindi lamang yun na napansin ni Amara. Napakalaki na ng pagbabago sa lugar. May nagaganda ang halamang namumulaklak na sa buong paligid. Sa tulong ng daladala niyang gasera ay nalibot ng paningin ni Amara ang buong paligid. Animo isang larawan lamang lahat na nakikita lamang niya sa mga obra ng mga kilalang pintor. Makalipas ang ilang sandali ay nawalang bigla ang mutya. Nakaramdam ng kaba si Amara. Lumakas na rin ang hangin sa paligid at nanunuot na sa kanyang kalamnan. Nangaligkig ang dalaga nang bigla siyang napasigaw dahil may narinig siyang nagsalita sa kanyang likod. Mabuti naman at naisipan mo rin akong dalawin, Binibini. Aaminin kong kinasasabikan ko ang pagkakataong ito na makita kang muli. Uwi ka ng pamilyar na boses ng lalaki. Hindi pa man nakakalingon ay pumatak na ang mga luha ni Amara. Bakit parang napakatagal na rin niyang pinananabikan na makitang muli ang lalaking yon. Daan-daan siyang lumingon. Kasabay ng paglingon niya ay bigla ang pagliwanag ng buong paligid. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Amara nang makita ang isang napakakisig na lalaki. Napataas ang kanyang kilay dahil nakasuot na lamang ito ng pantalong kupas, t-shirt na pula at nakatsinelas. Hinding-hindi niya malilimutan ang napakatamis nitong ngiti. Kaya nakakasigurado siya na ito si Alitapu, ang Diyos ng alitaptap na una ring nagpatibok ng kanyang puso. Hindi na inisip ni Amara ang kahihiyan. Mabilis siyang lumapit kay Alitapu at yumakap ng maigpit. Damang-dama ng dalaga ang init ng katawan ng kayakap. Dahil nasa simpleng ayos lamang ito ay hindi na nailang pa si Amara. Inisip na lamang niya na tulad niya isang simple lamang din itong nilalang. Nagpasalamat si Amara kay Alitapu sa pagligtas ng kanyang buhay at sa tulong nito sa pagkakahuli sa mag-amang sina Tasyo at Edita. Masayang-masaya akong makita kang muli na isang masaya at napakagandang Binibini. Kumpara sa una na para kang musmusing bata, ay mas gusto ko ang ayos mo ngayon. Nakangising pagbibiro pa ni Alitapu. Dahil sa sinabing yun ng Diyos ng alitaptap, ay nainis naman si Amara at hinabol niya ito. Naghabulan na nga sila ng lalaking iniibig ni Amara. Nang mapagod na ikusa nang nagpahuli si Alitapu, pinagkukurot ng pino ng dalagang lalaking wala siyang pakialam kung sino o ano pa ito. Isa lamang ang alam ni Amara, mahal niya ang lalaki at kung hihilingin ito na iwanan niya ang lahat ay gagawin niya makasama lang ito. Nakalimutan mo na ba na Diyos ako ng alitaptap? Kaya nababasa ko ang iniisip mo. Pilyong wika pa ng lalaki. Namula sa kahihiyan si Amara at dahil sa hiya ay napaiyak siya. Pinagalitan niya ang kanyang sarili. Hindi na tuloy niya magawang tumingin kay Alitapu. Pasalamat ka, mahal din kita. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Mas matutuwa pa nga ako kung hahalikan mo na ako bago pa magbago ang isip ko. Nakangising pagbibiro pa nito. Walang pagsidla ng kasiyahan ng puso ni Amara nang marinig ang sinabi ni Alitapu. Niyakap at pinupog niya ng halikan lalaking naging kasintahan na rin niya
ng mga oras na yon. Nang araw na bumalik sa mansyon si Amara ay kasama na niya si Alitapo. Gulat na gulat ang mga magulang at mga kapatid ng dalaga, lalo na nang sabihin nito na magpapakasal na sila sa lalong madaling panahon. Dahil sa kapangyarihang taglay ni Alitapo ay nagawa niyang magpanggap bilang normal na tao. Gabing ginanapan napaka-ingrande nilang kasal sa malawak na hardin ng mga Santa Cruz. Napakaraming handa at mga taong dumalo, maging ang mga taong bayan ay imbitado kaya ang labas ng mansyon ay puno rin. At sa gabing yun ay napuno ng liwanag ang buong hardin na nagmumula sa libo-libong alitap-tap na nakapaligid. Para kay Amara ay wala na siyang mahihiling pa. Napatunayan niya na kahit na ano pa ang hirap o pagsubok na pagdaraanan ng isang tao ay palagi may kapalit at darating na kasiyahan at kaligayahan. Basta manalig lamang sa Diyos at huwag mawawala ng pag-asa sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay